Ang ating pong napag-aralan nung nakaraang Sabbath day ay ang salot ng mga gnats at flies. At ito po ay maliliit na flying insects. Namalas natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit sa maliliit na creatures ay kaya ng Diyos palitawin at may kakayan din ang Diyos ito biglang mawala. Natunghayan natin ang mga salot na pinadala ng Diyos sa mga Egyptian. Isa-isahin lang natin muli ng ating matandaan. Mabilisan lang po. Una, plague of blood, ah, plague of frogs, plague of gnats, and plague of flies. Ngayon naman po, aralin natin ang ikalimang salot, the plague on livestock. At ika-anim na salot na the plague of boils. Matapos ang mapangwasak na epekto ng ika-3 at ika-4 na salot ng mga gnats at langaw, nanatiling matigas ang puso ni Pero at tumanggi pa rin na palayain ng mga Israelita. Ngayon, magpapadala ang Diyos ng ikalimang salot na isang malubhang epidemya na nagtatarget sa mga alagang hayop ng mga Egyptians na lalong nagpapakita ng kapangyarihan at sovereignty ng Diyos. Alam natin ang kwento, ah, alamin natin ang kwento at anong epekto nito sa mga Egyptian. Yan. Ito po ang senaryo. Ito po yung pansamantalang humility ni Pharaoh sa ika-4 na salot ng mga langaw. Ulitin po natin para meron tayong pagkakasunod-sunod. Yung nakaraan, Exodus 8:28, salamat po, Elder JP. Pharaoh said, I will let you go to offer sacrifices to the Lord your God in the desert, but you must not go very far. Now, pray for me. May condition pa si Pharaoh, kitang-kita na hindi lubusan natatakot sa Diyos ng mga Israelita. Ito po ang response ni Moses sa verse 29. Moses answered, as soon as I leave you, I will pray to the Lord, and tomorrow the flies will leave Pharaoh and his officials and his people. Only be sure that Pharaoh does not act deceitfully again by not letting the people go to offer sacrifices to the Lord. Kasi po, notorious si Pharaoh sa hindi pagtupad ng mga pangako niya. At dahil merciful talaga si God, at ito nga po ay pinapakita din niya kay Pharaoh, kaya in Exodus 8:30, then Moses left Pharaoh and prayed to the Lord. Verse 31, and the Lord did what Moses asked. The flies left Pharaoh and his officials and his people. Not a fly remained. Once more, God's power was demonstrated and control over creation. And Moses' role was highlighted as intercessor and mediator between God and Pharaoh. And again, God shows his willingness to provide relief and deliverance from affliction. Ngunit as usual, nagbago ulit ang puso ni Pharaoh. Guys, in Exodus 8:32, but this time also Pharaoh hardened his heart and would not let the people go. Pharaoh's refusal to acknowledge God's power and authority led to spiritual blindness. Here comes now the fifth plague on livestock. Exodus 9:1. Then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord, the God of the Hebrews, says, let my people go so that they may worship me. Pero prior to that, nawika na ito kay Pharaoh sa Exodus 7:16. Then say to him, the Lord, the God of the Hebrews says, has sent me to say to you, let my people go so that they may worship me in the desert. But until now, you have not listened. Sa first plague of blood po yan. Exodus 8:1. Then the Lord said to Moses, go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. The second plague of frogs. Exodus 8:20. Then the Lord said to Moses, get up early in the morning and confront Pharaoh as he goes to the water and say to him, this is what the Lord says, let my people go so that they may worship me. Sa fourth plague of flies naman yan.
And now, ulitin po natin, Exodus 9:1. Then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, 'This is what the Lord, the God of the Hebrews, says, Let my people go so that they may worship me.'" Sa fifth plague on livestock. Itong apat na mga talata na ito ay nagpapahayag na gusto ng Diyos ma-release ang mga Israelites from slavery at sa pamamagitan ng mga salot na ibinibigay ng Diyos ay ma-acknowledge ang kanyang sovereignty and power at maalaw na ma-worship siya at mapaglingkuran ng mga Israelita. Natanong niyo ba sa sarili niyo bakit need palayain ang mga Israelita sa pagkakailipin sa Egypt? At dahil nga sa oppression at slavery, kaya binibigyan ng mga salot ng Diyos ang mga Egyptians. Kasi po, may promise siya kay Abraham. Ito po, Genesis 12:2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Verse 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. God had promised Abraham that his descendants would be a great nation. Dahil nung tinawag ng Diyos si Abraham, balik tanaw muna muli tayo. Genesis 12:1. The Lord said to Abraham, "Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you." Ulitin po natin verse 2. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Verse 3. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Walang tanong-tanong sa Diyos, si Abraham po ay tumalima sa pagtawag sa kanya ng Diyos. Verse 4, so Abram left as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. Abraham obeyed God's command to leave Haran and journey to a new land. Abraham trusted God's promise despite uncertainty about the future. Abraham trusted God's guidance even when the destination was unknown. I-fast track natin ng unti ang kwento. Walang tinago ang Diyos kay Abraham nung panahon na yon. Sinabi po ito ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15 verse 13. Then the Lord said to him, "Know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated 400 years." Verse 14, "But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions." Heto na po ang pagsaklolo ng Diyos sa mga descendants ni Abraham. Exodus 3 verse 7, the Lord said, "I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering." Verse 9, "And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them." Kaya po sila sa saklolohan ng Diyos dahil po may promise siya kay Abraham na, ulitin po natin, Genesis 12:2, "I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing." Verse 3, "I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you." God wanted Pharaoh to release the Israelites so they could worship and serve him freely in the wilderness. Exodus 7:16, "Then say to him, 'The Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, Let my people go, so that they may worship me in the desert.' But until now, you have not listened." God wanted to fulfill his promises to Abraham, Isaac, and Jacob.
and to establish the Israelites as a nation. God wanted to release the Israelites from Pharaoh's rule, separating them from Egyptian idolatry and allowing them to devote themselves to the one true God. Ituloy po natin ang kwento, Exodus 9:2. If you refuse to let them go and continue to hold them back, verse 3, Exodus 9:3, the hand of the Lord will bring a terrible plague on your livestock in the field, on your horses, donkey, and camels, and on your cattle and sheep and goats. Verse 4, but the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and that of Egypt, so that no animal belonging to the Israelites will die. These verses means that God would protect the Israelites' livestock from the plague that affected the Egyptian livestock. Magkakaroon ng distinction sa mga hayop ng mga Egyptians at mga Israelita. Ngunit sa mga alagang hayop ng mga Israelita ay walang mamamatay. In Exodus 9:5, the Lord set a time and said, tomorrow, the Lord will do this in the land. This verse showing the Egyptian that God is in control and he sets the timing for the events. The phrase tomorrow emphasizes the certainty of God's action. Sinabi ng Diyos yung specific time na mangyayari yung ikalimang salot. Pagpapakita sa detalyadong mangyayari talaga, yung oras na sinabi ng Diyos ay nagsisilbing warning kay Pero at sa mga Egyptians na binibigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon magsisi, mag-submit at magpakumbaba sa Diyos ng mga Israelita. At ito na nga ang nangyari kinabukasan, Exodus 9:6. And the next day the Lord did it. All the livestock of the Egyptians died, but not one animal belonging to the Israelites died. God fulfilled his promise, and the plague killed all the livestock of Egypt, but none of the Israelites' livestock died. The plague occurred as God said. Yan po, nangamatay ang mga hayop, lahat ng hayop ng mga Egyptians. But Pharaoh cannot believe. That's why in Exodus 9:7, Pharaoh sent men to investigate and found that not even one of the animals of the Israelites had died. Yet his heart was unyielding and he would not let the people go. Sa verse na ito, nag-imbestiga si Pharaoh at nagkumpirma nga na ang mga alagang hayop ng mga Israelita ay ligtas. Ngunit nananatiling matigas ang kanyang puso at tumanggi pa rin siyang palayain ng mga Israelita. Kagaya nga ng sabi ng Diyos kay Moses sa Exodus 7:3, but I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my miraculous signs and wonders in Egypt. In Exodus 9:7, ulitin natin, Pharaoh sent men to investigate and found that not even one of the animals of the Israelites had died, yet his heart was unyielding, and he would not let the people go. Pharaoh's heart still stubborn. Pharaoh's hardened heart shows his refusal to submit to God's will. But in this verse, God's mercy and justice is shown in favor of the Israelites, sparing the livestock of the Israelites. And Pharaoh's actions demonstrate his accountability for his decisions. Dahil sa katigasan ng puso niya to surrender to God's will, pati ang buong sinasakupan niya ay nadadamay rin sa parusa ng Diyos.
Pharaoh's hardened heart symbolizes spiritual blindness, where he refuses to see or acknowledge God's power, and Pharaoh's disobedience leads to further consequences, demonstrating the seriousness of resisting God's will. Ang mga inugali ni Pharaoh sa ikalimang salot, diyan lang po, wag mo pong aalisin yan. Maganda po yan. Salamat po, Elder JP. Ang mga inugali ni Pharaoh sa ikalimang salot ay matigas pa rin ang puso at di sumusunod sa Diyos. Na tila nais gayahin ng iba. Tayo ang nasusunod kung kailan natin gusto sumunod sa panawagan at utos ng Diyos. Mapagmataas at lumalaban sa Diyos. Na tila nais gayahin ng iba. Ayaw natin pakorek kahit di na maganda ang ating mga inuugali sa ating kapwa at sa Diyos. Pangatlo, nawawalan ng kontrol at kapangyarihan na tila nais gayahin ng iba. Kahit wala na sa tamang opinyon sa mga salita ng Diyos, pinipilit pa rin siya yung tama. Ikaapat, hindi tunay na nagsisisi at di tunay na sumusunod sa Diyos. Na tila nais gayahin ng iba. Pag natugon na yung mga pinagpipray nila, kinakalimutan ng sumunod at mahalin ang Diyos. Ito ay babala sa atin tungkol sa panganib sa pagiging katigasan ng puso at pagtanggi sa mga kalooban ng Diyos, kalooban at utos ng Diyos. Here are some lessons that the Egyptians learned from the fifth plague on livestock. Una, God's sovereignty over life and death. The plague demonstrated God's power over life and death, particularly in the context of livestock, which was crucial for Egypt's economy and sustenance. The plague was a direct attack on the Egyptian gods associated with livestock. By striking the livestock, God showed his superiority over their gods. God demonstrates his power and control over all creation, including animals. 1 Samuel 2:6, the Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. God's power over life and death reminds us of his sovereignty and love. He guides us through every step, and in his presence we find eternal hope. Pangalawang lesson para sa mga Egyptian. Distinction between Egyptians and Israelites. God protected the Israelites' livestock while the Egyptians died, highlighting God's distinction between his people and those who refused to obey him. God spares the Israelites' livestock, displaying his favor and protection toward his people. Malachi 3:18. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. God distinguished between the righteous and the wicked, protecting and providing for his people while judging those who do not serve him. Pangatlo, God's judgment on the unrighteousness. The plague served as a warning to Pharaoh and the Egyptian of the consequences of refusing to obey God and to let his people go. The plague targets the Egyptian gods associated with livestock, demonstrating God's superiority. Leviticus 26 verse 21. If you remain hostile toward me and refuse to listen to me, I will multiply your affliction 7 times over, as your sins deserve. Refusing to obey God leads to increased affliction, while obedience brings blessings. This verse highlights the importance of obedience and the consequences of disobedience, serving as a reminder of God's expectation and the importance of following His command. Kaapat, multiple opportunities to repent. Despite the severity of the plague, God gave Pharaoh and the Egyptians multiple opportunities to repent before hardening Pharaoh's heart. Pharaoh's refusal to obey God leads to further plagues, emphasizing the importance of humility
and obedience. Joel 2:13. Rend your heart and not your garment. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. God calls us to genuine repentance, promising mercy and compassion to those who return to him. This verse emphasizes the importance of heartfelt repentance, and God's willingness to show mercy and compassion to those who turn to Him. And lastly, Pharaoh's refusal to let the Israelites go despite the plagues' severity demonstrate his accountability for his action and the consequences that follow. The plague on livestock, pwede pong pakikita po yung ating visual aid. The plague on livestock made it clear that the God of the Israelites was more powerful than the Egyptian gods. Despite witnessing God's power, Pharaoh's heart remained hardened and he refused to let the Israelites go. And because of that, the plague served as a warning of further judgment to come if still Pharaoh continued to resist God's demand. The message is very clear in the fifth plague. The plague on livestock reminds us that disobedience has consequences, and it highlights God's sovereignty and distinction between the righteous and the wicked. It also teaches us the importance of humility and repentance, and ultimately revealing God's judgment and justice. By learning from this plague, we can prioritize living a righteous life and trust in God's power and protection. This plague this plague serves as a reminder of God's authority and the importance of acknowledging Him. In our part, if we pursue the resistance to God like Pharaoh, we may experience the following. Una, pag ginagaya natin si Pharaoh sa katigasan ng puso. Una, spiritual emptiness. Resisting God can lead to a sense of emptiness and disconnection from our purpose and meaning. Sa ating kasalukuyang panahon, marami sa atin ang nakakaranas ng spiritual emptiness. Ang pagtanggi sa Diyos o pagkalimot sa Kanya ay maaaring magdulot ng pagkawalan ng direksyon at kabuluhan sa ating buhay. Ngunit may pag-asa pa rin kung tayo magbabalik sa Diyos at hanapin ang Kanyang presensya sa ating buhay. Matatagpuan natin ang ating tunay na kaganapan at layunin. Huwag nating hayaan ang ating mga problema at pagsubok ay maglayo sa atin sa Diyos, kundi gamitin natin ang mga ito bilang pagkakataon upang lumapit sa ating Diyos. Job 15 verse 31. Let him not deceive himself by trusting what is worthless, for he will get nothing in return. This verse warns against putting too much trust in material wealth and riches. It emphasizes that wealth alone cannot save or protect someone from God's judgment or wrath. True security and salvation come from God, not from earthly possessions. Pangalawa, pag nagpapatuloy tayo o ginagaya natin sa katigasan ng puso si Pharaoh. Pangalawa, inner turmoil. Ignoring God's guidance can result in inner conflict, anxiety, and stress. Sa kasalukuyang panahon, marami sa atin ang nakakaranas ng labis ng pag-alala, takot at kawalan ng kapanatagan dahil sa ating mga maling desisyon at pagpipilian hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit mayroong pag-asa para sa atin kapag tayo magpapasailalim sa gabay ng Diyos at sumusunod sa kanyang mga salita. Matatagpuan natin ang kapayapaan at katahimikan na ating hinahanap. Ang Diyos ang ating sandalan at kanlungan sa gitna ng mga unos at pagsubok sa ating buhay. Kahit huwag natin baliwalain ang gabay ng Diyos, kundi hanapin natin ang kanyang presensya at patnubay sa ating buhay. Sa ganitong paraan, makakasiguro tayo na tayo'y nasa tamang landas at magkakaroon ng kapanatagan sa ating mga puso at isipan. Psalm 42 verse 5. Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me?
Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. This verse is a cry of encouragement to the soul, urging it to hope in God despite feelings of despair or turmoil. Today, let's remind ourselves of the power of hope in God when we're feeling down or uncertain. Let's choose to trust in His goodness and salvation. May we find strength and peace in His presence. Pangatlo, strained relationship strained relationships. Resisting God's love and principles can damage our relationship with others and ourselves. Ang pagtanggi sa pagmamahal at mga prinsipyo ng Diyos ay maaring makapangpinsala sa ating relasyon sa ibang tao, mga kasama sa buhay at bahay at maging sa ating sarili. Sa kasalukuyang panahon, marahil sa ibang tao may nakakaranas ng mga nasirang relasyon sa pamilya, kaibigan at maging sa ating sarili dahil sa ating pagtanggi sa Diyos. Ngunit may pag-asa pa rin para sa lahat kapag tayo susunod sa mga salita at prinsipyo at sa mga panawagan ng ating Diyos. Ecclesiastes 4:9. Two are better than one because they have a good return for their work. Verse 10. If one falls down, his friend can help him up, but pity the man who falls and has no one to help him up. When we walk with God, having supportive relationship can help us navigate life's challenges. And when we face difficulties, God can use those relationships to lift us up and provide strength. Pang-apat, missed opportunities. Refusing God's guidance can lead to missed opportunities for growth, healing, and transformation. Kaya't huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na tanggapin ang paggabay ng Diyos sa ating mga buhay. Sa ganitong paraan, makakasiguro tayo na sa tamang landas at magkakaroon tayo ng mga opportunities na lumago at mabago para sa kabubuti ng ating mga buhay. Proverbs 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. When we refuse God's guidance, we risk missing opportunities and facing uncertainty. So let's trust God's plan and seek His direction, remembering that we don't know what tomorrow will bring. Ikalima, increased suffering. Increased suffering. Persistent resistance to God can lead to increased suffering, both spiritually and emotionally. Kaya't huwag natin ipagpatuloy ang pagtanggi sa ating Diyos, kundi hanapin natin ang kanyang katwiran at gabay sa ating mga buhay. Sa ganitong paraan, makakasiguro tayo na sa tamang landas at magkakaroon tayo ng buhay na puno ng pag-asa at kagalakan. Psalm 116 verse 3. The cords of death entangled me, the anguish of the grave came upon me. I was overcome by trouble and sorrow. In times of distress and anguish, we can cry to God for help and salvation, just like the psalmist did. Even in the midst of overwhelming difficulties, we can trust that God can deliver us and bring us out of trouble. God's love and mercy are always available, and He invites us to return to Him and experience His forgiveness. God offers forgiveness and restoration when we acknowledge our resistance and turn back to Him. Experience His guidance. God provides guidance and wisdom to help us navigate life's challenges. Experience His peace. God offers peace and comfort in the midst of turmoil and uncertainty. Experience His transformation. God can transform our lives, bringing us closer to our true potential and purpose. Ultimately, resisting God can lead to negative consequences, but turning to Him can bring numerous benefits and a deeper sense of purpose and fulfillment.
Paumanhin po kung may medyo mag-o-overtime po tayo, hindi po natin puwede madalain ang ating pag-aaral. Ika-6 na plague, the 6th plague, the plague of boils. Sa ating paglalakbay, sa pag-aaral ng mga salot na ipinadala ng Diyos sa mga taga-Ehipto, ating tatalakayin ngayon ang ika-6 na salot kung saan ipinadala ng Diyos ang mga pigsa na nagdudulot ng matinding sakit sa mga taga-Ehipto. Sa pamamagitan ng salot na ito, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at otoridad sa mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Ehipto. Ang ating pag-aaralan ang kahalagahan ng salot na ito at kung ano ang ipinapahayag nito tungkol sa karakter at layunin ng Diyos. At tunghayan din natin ang karakter na nagmamatigas na pero na ito. Umpisahan po natin ang ika-6 na salot, the plague of boils. Exodus 9:8. Then the Lord said to Moses and Aaron, take handfuls of soot from a furnace and have Moses toss it into the air in the presence of Pharaoh. Ang ibig sabihin ng soot sa dictionary ay binubuo ng mga particle ng carbon na nagreresulta mula sa hindi kompletong pagkasunog ng mga organikong materyales. Madalas matagpuan sa mga chimney, makina o ibang lugar kung saan sinusunog ang gasolina. Na-imagine niyo na po ba ito na inihagis ni Moses sa hangin kung gaano ito kadikit sa katawan ng tao at mga hayop? At ito ang pagmumula ng skin irritation and infection. Ituloy po natin. Exodus 9:9. Let, uh, It will become fine dust over the whole land of Egypt, and pestering boils will break out on men and animals throughout the land. The boils were a demonstration of God's power and authority over Pharaoh and the Egyptians, serving as a warning to release the Israelites from slavery. Despite this plague, Pharaoh hearts, Pharaoh's heart remained hardened, and he refuses to let the Israelites to go. Verse 10, so they stood from a furnace and stood before Pharaoh. Moses tossed it into the air, and festering boils broke out on men and animals. In this verse, that God's judgment is inescapable and affects all aspects of life, demonstrating his sovereignty over Pharaoh and the Egyptians and causing painful boils to afflict the Egyptians and their animals. Possible reason why animals is being affected. It is a symbol, pasuyo nga po ng ating plague. Salamat po, Elder JP. Possible reason why animals is being affected. It is a symbol of God's authority. By affecting animals, God demonstrated his authority over all creation, not just humans. It is also economic impact. The plagues impacting livestock would have had significant economic implication for the Egyptians. It is a judgment on Egyptian gods. Some plagues may have targeted animals sacred to Egyptian gods, demonstrating God's superiority. In medical aspects of the plague of boils, tignan natin saglit po The plague of boils, as described in biblical times, would have significant physical effects on humans. Una, painful skin lesions. Boils would have caused painful skin lesions, inflammation, and potentially serious infections. Nakakita na po ba kayo ng balat na nagputok-putok? Nagkakaputok-putok? Ang sakit siguro po magkaroon ng ganito. Pero meron pong naka-experience ng ganito, walang iba kundi si Job. Job 2:7. So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores
from the soles of his feet to the top of his head. Ganun po, tadtad siya ng putok-putok ng mga sores. Na-experience si Job yung painful sores, physical agony, and at emotional distress. Tiyak ko yung salot na boils na pinadala ng Diyos sa mga Egyptian ay lubhang pahirap sa kanila. Ito kasi po, pati mga hayop ay apektado. Pangalawa, disfigurement. Siyempre, pag nagka-boils ka, masisira na yung balat mo o sa mukha mo. Severe cases could have led to disfigurement, scarring, and disgraces. Peklat-peklat na at nakakahiya. Pangatlo, sepsis or blood poisoning. If left untreated, if left untreated, boils could have spread, leading to systemic infection, sepsis, or even death. Kasi sobrang dumi ng katawan niya, magkakaroon ka na ng blood poisoning. Ganun po katindi itong ika-6 na salot of boils na ipinadala ng Diyos sa mga Egyptian. The plague was seen as a direct judgment from God, highlighting the severity of the affliction. Ituloy po natin, Exodus 9:11. The magicians could not stand before Moses because of the boils that were on them and on all the Egyptians. Pasensya na po yung salamin ko. This verse describes the outcome of the plague of boils, where the magicians and other Egyptians were afflicted with a boil, and they were unable to stand before Moses. The implication is that God's power surpasses human abilities, and even those who claim to have magical powers are subject to his authority. Verse 12, but the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said to Moses. Again, in Exodus 4:21, the Lord said to Moses, when you return to Egypt, see that you perform before Pharaoh all the wonders I have given you, the power to do. But I will harden his heart so that he will not let the people go. Exodus 7:3, but I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my miraculous signs and wonders in Egypt. Exodus 8:15, but when Pharaoh saw that there was relief, he hardened his heart and would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said. Exodus 8:32, but this time also Pharaoh hardened his heart and would not let the people go. The probable reason why God hardened Pharaoh's heart, sa tingin ko po, to demonstrate God's power. God wanted to show his power and authority over Pharaoh and the Egyptians. Pangalawa, to proclaim God's name. God aimed to make his name known throughout the earth, demonstrating his sovereignty and glory. Pangatlo, due to Pharaoh's previous stubbornness, Pharaoh had repeatedly refused to obey God, leading to God's hardening of his heart. God continued to harden Pharaoh's heart to demonstrate his power and authority through the plagues. The hardening served to fulfill God's plan to bring Israel out of Egypt with a mighty hand. The hardening can also be seen as a form of judgment on Pharaoh for his stubborn refusal to obey God. Parang sobra ng overtime natin, ano? Okay lang po ba na ituloy ko na lang sa susunod kasi parang sobra na yung overtime natin? Kunin ko na lang po yung mensahe, ano po? Meron pa talaga akong ipupuntos, kanya lang nakita ko yung oras, parang overtime na tayo. Okay. Ang mensahe po ay ito, mga kapanalig, sa ating pag-aaral tungkol sa ika-5 at ika-6 na salot, ituloy ko po sa susunod. Naway maalala natin na ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihan sa lahat ng bagay, kundi siya rin ay isang Diyos ng awa at pag-ibig.
Sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap, siya ay ating sandalan at kanlungan. Just as God protected the Israelites from the plagues, He can provide and protect us in times of uncertainty. Trusting God's provision requires faith and humility. Kung saan napag-aralan natin na ang Pharaoh ng Egypt ay di nagtataglay ng mga ito. Huwag natin kalimutan ang aral ng mga salot na ito. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat at ang kanyang plano para sa atin ay puno ng pag-ibig at kabutihan. The plagues serve as a reminder to approach God with humility, recognizing His authority and power. Acknowledge God's sovereignty in our life and seek His guidance and comfort. Manatili tayong sumusunod sa Kanya, magtiwala sa Kanyang plano, at magpasalamat sa Kanyang awa at biyaya. Psalm 34 verse 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan, maaari tayong magtiwala sa proteksyon, pabor at kapayapaan ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang harapin ang anumang hamon ng pagsubok. Psalm 121 verse 1. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? Verse 2. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Maraming salamat po at yan po ang pag-aaral natin about plague number 5 on livestock and number 6, plague of boils na itutuloy po natin sa susunod na binigay ng Diyos sa mga Egyptian. Nawa, kahit hindi kumpleto ang ating pag-aaral, ay may napulot po tayong aral na sa ating napag-aralan. Inaanyayahan ko po si Elder Darius na awitan ang ating Diyos na makapangyarihan. Salamat. Langit at lupa umaawi, sumasamba sa'yo, tanging ngalan mo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuri, langit at lupa umaawi, sumasamba sa'yo, tanging ngalan mo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuri, halal. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng papuri, langit at lupa umaawi, sumasamba
sa'yo, itanging ngalan mo ang itataas sa lahat ng panahon. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, karapat-dapat ka tumanggap ng maburing alay. Luwalhatiin ka, magpakailan pa man, dapat ka tumanggap ng papuring alay. Langit at lupa umaawi, sumasamba sa'yo.